Hello guys! Welcome back sa ating channel mga ka-Grow Together. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. So ngayong araw nga pala ay nasabi ni ate na siya daw ay nag-trim ng mga damo dyan sa harapan namin. Pero dito kasi sa Canada ang tawag dito ay grass clipping. Diba? Social. Grass clipping. Samantalang sa atin mga damo-damo lang yan sa Pilipinas. Pero kinuha ko siya kasi alam nyo ba guys na napakaganda nitong pataba sa ating mga lupa at nagbibigay ito ng mga nutrients na kailangan ng ating mga halaman sa paglago, pagbunga at pagbulaklak. Ayan. Kaya nga dali-dali ko siyang kinuha kasi nga nakalagay na siya sa garbage bag at ilalagay na sana ni ate to doon sa yung tinatawag namin na organic or compost na itatapon na sana doon sa green bin. Pero buti na lang naabutan ko pa siya at naihalo ko siya sa aking mga tanim. At alam niyo ba guys na napakaganda nitong ihalo at gawing compost sa ating mga lupa. Dahil sabi ng mga expert at sabi rin kay Google, na-search ko rin siya kanina, na kapag nagde-decompose na siya, doon siya nagsisimulang maglabas ng mga nutrient na kailangan ng ating mga halaman. At napansin ko lang dito sa mga damo-damo na ito, kahit na anong season, kahit na anong panahon, tag-init man o tag-araw, hindi sila nilalapitan ng mga insekto. Kaya ito talagang napakaganda ihalo sa ating mga lupa. At isa rin sa mga factor or benefits ng paghahalo ng grass clipping ay syempre dahil dito nga sa Canada ay binibili lahat. So binibili namin yung mga lupa namin dito kasi ay hindi ka naman hindi ka tulad sa Pilipinas na pwede kang maghukay ng lupa ay may pangtanim ka na. Pero dito lahat ng bagay ay binibili. Kaya napaka-importante itong mga grass na ito kasi in the meantime, in weeks time, magiging lupa na rin sila. Kaya talagang kung meron kayo niyan, huwag niyong itatapon, gawin yung compost, gawin yung pataba sa inyong mga halaman. Kaya nga pangarap ko talaga magkaroon ng farm kahit maliit lang. Kasi alam niyo ba yung cycle ng para yung ecosystem, yung cycle ng circulation niya sa farm ay talagang walang tapon. So lahat talagang magagamit mo. Kahit yung manure ng mga manok or kambing, pwede mong gamiting pataba. And then yung pagkain, makukuha mo lang sa farm mo ng libre, mga gulay. Pwede ka mag-alaga ng manok, libreng itlog. Ay, naku, sarap ng ganun. Kaya, ang loloobin ng Diyos, harinawa, magkaroon din tayo ng ganun, di ba? Amen? And gusto ko nga pala i-shoutout ang ating 238,000 na subscribers. Yung 1,000 pala ay darating pa lang. Siyempre, kiniklaim ko lang yan. So, sa ngayon ay 238 pa lang yung ating subscribers. Pero alam niyo ba guys, dati nga 20 lang yan eh. At dati nga walang nanonood sa channel ko. Pero ngayon, kahit pa paano, unti-unti, nagiging 10 views, 15 views. Ayan, masaya na ako sa ganyan. Ang importante, masaya ako sa ginagawa ko. At lahat naman ng malaki ay nagsimula sa maliit. Kaya keep going. Kung ano yung passion nyo, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, manatili ka lang, stay put ka lang, kalma ka lang, at lalaki din yan. At alam nyo ba guys, na kapag nagtatanim ako, hindi ko namamalayan yung oras. Hindi ko alam kung ako lang to, pero pag pumupunta ako sa farm ko, sa aking maliit na farm, inaabot ako ng mga ilang oras na nakatitig lang sa mga tanim ko. Ganun din ba kayo? Curious lang. Paki-comment down naman below. So, ayan, akalain mo tapos na itong video na to, guys. Kaya maraming salamat sa panonood. I hope magkita-kita ulit tayo sa susunod na video at for more stories and kwento. Thank you for watching!